Oh yeah, burp it down. Happy na naman po mga logalog sa ating lusog-busog na programang Refudli Ka Na sa Pilipinas. Ako ang inyong pambansang pantagalumay, kaka Mark Logan. At ako naman po ang inyong kasama sa kulitan at chibugan, Daniela Sanggalang. Sure kami na mapapabilib kayo sa ating guest ngayon dahil hindi lang po ito tungkol sa masarap na pagkain, kundi sa tapang, sakripisyo at determinasyon sa kanyang pagnenegosyo. Oo nga, kaya sir, mula sa pandemic struggles hanggang sa pagtawid sa bagong market, grabe ang paglalakbay ng kanilang negosyo. Yun. Kaya naman walang patumping-tumping pa, let's all welcome Miss Claire Limpiada, ang owner po ng Rolled Tacos. Hello, hello! Hello po! Good afternoon po sa ating mga tagapakinig at sa inyo, sir, Mr. Mark and Miss Daniela. Hi! Sir, nakita ko kanina yung mga tapas. Grabe talaga sa pagkakong sarap. Siksik! So, ang tanong ay kailan ka ba nagsimula at bakit Rolled Tacos? Actually, this product po, sinimulan ko siya nung pandemic. Nagbukas ako ng isang kainan doon and then after some time, medyo naghahanap ng ibang pagkain din yung aking mga customer. But nung ano po is nag-lockdown. So doon ko po na-create. Before the lockdown pala? Yung mismong lockdown, sir. Kasi nung time na yun, meron na akong flagship product which is Pancit Overload and Siomai, yung iniihaw yung siomai. Pero nung kailangan ko magsara nung lockdown mismo, sabi ko, kailangan ko ng comeback product nung 2020 mismo. So, out of frustration din, syempre may mga utang, ganyan. Sabi ko, kakabukas lang nung aking kainan. So, paano ako makakabalik sa market? So, nung time na lockdown po, dun ko na-create yung Rolled Tacos. Yes po. Rolled Tacos. So, ano yan? Diba yung yung tacos naka-open, yes diba? Po, yes pero po. Ito naka-close ba? Yes po, naka-rolyo po siya sa fresh dough. So yung ganun din po, may veggies, may meat na with taco mix, pero yun nga po, para may kakaibang twist, so may unique approach, nirolyo po siya. And then ang isang kakaiba rin po sa kanya is meron siyang sauce, which is yung manong sauce, yung mga nabibili sa yung mga tuhog-tuhog. So gumawa po kami ng sauce na pina-partner namin para magkaroon siya ng Pinoy twist. Kasi mahilig tayo sa mga ganong lasa. Pagbukas mong gano'n, lalagay mo lang yung yung sauce po, yes sir. Yes po. Para nga siyang lumpia, sir. What's inside the tacos, madam? Bali po yung nasa loob po ng ating rolled tacos is karne po siya, yung giniling, and then yung taco mix mismo po is own recipe ko siya, sir. And then may cabbage and cheese. So ang kasi po sa amin, sa Marinduque po kasi kami nagsimula, syempre maliit na probinsya lang kami. So hindi lahat is tawag dito familiar sa mga kakaibang lasa like Mexican cuisine. So ang ginawa ko nung time na yon, gumawa ko ng sariling recipe ko na makukuha yung panlasang Marinduqueño na hindi sila masyadong ma-overwhelm. So lahat po tapos ang presentation ay tacos. Yes po, rolled tacos po. Yung yung concept niya is tacos po. Pero hindi nga siya nakalagay sa shell. So you get orders, mayroon kang or online ka? Ngayon po, since nandito na kami sa Valenzuela, sir, more on online pa lang kami, but we're working on our franchise soon. And dati po kasi physical store. So dati po sa Marinduque meron kaming restaurant, pero ngayon online kami. Yes, Danny. Paano niyo po napagtagumpayan ang mga pagsubok nung nagsimula ang pandemya at nagsara ang inyong unang restaurant? So nagkaroon na po kayo ng first restaurant before? Yes po, nagkaroon po. Bali, yung restaurant po is, sinara ko lang siya last year. Tumagal din po siya ng 4 years, pero may mga challenges like inflation. So, kasi syempre kapag gusto mo ng quality products, mostly it's pricey. So, medyo nagkakaroon kami ng problema sa market, sa pricing, lalo sa province na medyo hindi pa ganun kataas din ang paying capacity ng mga consumer. So, I decided na, okay, sige, isara ko na lang siya and then I will focus here in Manila since nabibenta namin siya ng maayos, may magandang margin, and kumbaga kaya ng mostly ng mga taga Manila yung price na kumbaga sa business side. So, okay naman po, through challenges, and then ang ginawa namin is in-outcome lang namin yung mga yun nga po, yung sa pricing, yun yung unang problema namin. So nag-decide din akong kahit meron akong market sa Marinduque, pero hindi na siya sustainable. So I decided to close it down and focus here in Manila. Tama. Sa ngayon online kayo. So ano yung naging pagsubok mo to put up a
food concept na katulad nito, no? Sarili mo siyang timpla, sarili mo siyang gawa. Bali, ang first challenge po is how to educate and introduce sa market. Kasi nga yung, lalo na nung pandemic, ang tanong nila is, ano yan? Anong lasa niyan? So ako naman, as the owner, hindi naman ako napapagod na explain, ito po yung laman niya, ito. And then, through advertisement din, and yung sa mga kakilala na nakatikim ng product, na unti-unti kami nakilala sa Marinduque. Actually, pag sinabi mo roll taco sa amin sa Marinduque, alam nila goods food the best. So nakaburi naman po tayo ng market doon. Yun nga lang talaga, sa mahal na rin ang bilihin, lalo sa amin inaangkat ang mga ingredients. So medyo hindi na kaya. Kumbaga, nakakabenta kami pero hindi yun yung sapat na if you're here, Miss Claire, if you're here, parang readily available na yung mga gamit mo, di ba? Yes po. Hindi katulad doon, it's the other way around, no? Wala doon yung material, inaangkat mo pa from here. Yes po. Even po yung simpleng cabbage, inaangkat namin from Manila. Kaya yung pricing doon ng raw materials is doble po. Kaya yung aming margin napakanipis. Hindi nakakayanin ng yes po. Yun po yung reality na face namin this past years. At least napag-aaralan at na, diba? Ito, ganito nangyari sa atin. Let's move on. Dito naman tayo pumunta. Yes po. Parang ganon. So, sige. Nung na-introduce nyo, ma'am, sa kanila and educate nga yung mga consumers nyo, ano yun naman yung mga naging reactions nila or comments ng mga unang customers mo nang una nilang matikman yung mga rolled taco? Honestly speaking, ma'am, tinanggap nila kasi nga ako, bilang ako yung nag-create ng recipe, hindi sila masyado, kasi di ba kapag yung mga taco, sobrang grabe yung herbs niya, yung amoy. So ang ginawa ko, binalanse ko lang siya na may unique taste silang natitikman at the same time, yung parang konti yung hint lang na parang hinahanap-hanap lang nila. So, hindi sila overwhelmed. And kumbaga, 90%, 95% ng consumer namin sa province is talagang tinangkilik po siya. And dumating kami sa point no na binibenta namin siya na nakabilao, part na siya ng mga birthday, celebration ng mga customers namin. So, pinapartner din namin siya sa mga spaghetti, pansit. So, yun po yung naging history namin sa Marinduque. And yun nga po, ang isang kaya na-encourage din akong dalhin siya dito sa city is, yung ibang customer namin, binibili siya ng frozen doon sa aking restaurant dati sa Marinduque. And pinapasalubong nila sa mga kaanak nila, sa mga friends nila dito sa Manila, tapos sa Laguna. Fry na lang. Yes po, pina-fry nila. Actually, dito po, nagbebenta kami ng frozen and luto. Apo. Yun po. Galing, no? So, ilan yung, ano ba tawag doon? Flavors variant po. or flavors Opo. ng iyong taco? As of now, meron na po kaming 7 flavors po. Yung, bali yung beef, chicken, pork, and meron po kaming meatless, tokwa base sa mga hindi kumakain ng meat. Yes po. Pwede. Meron po akong dalang rin ng meatless siya. And then, yung mga na yun po, yung beef, chicken, and pork, nilagyan namin ng mozzarella. Kaya 7 na po siya ngayon. So, yun po siya. So, how do they contact you? Of course, nasa social media kayo. Yes po. So, paano yun? Diyan na rin ang advertisement nyo, di ba? Meron po kaming Facebook page, Instagram, TikTok, and as of now, meron po kaming distributor sa Taguig, sa 99 Silog Taguig. So, pwede rin po silang maka-order doon via Grab sa Taguig. So, mostly dito po talaga, more on online kami. So, sa Facebook page namin, Roll Taco, so ito po yung aming logo. So, contact lang po sila doon. May mag-assist po sa kanila. And we deliver po. Oo. Ang maganda sa kanila, Dani, parang dito kasi sila far north sa Valenzuela and then nasa Taguig din, south naman. So, meron silang partner kaagad doon. Yes po. May distributor po kami sa Taguig. They can order. So, pagka gano'n na may distributor ka, nagpapadala ka na lang doon ng supply. Yes po. Meron po silang supply doon. Every month po nag-order po sila sa mga frozen po. Also, nagluluto rin sila sa Taguig. Nagluluto din po sila doon. So, binibenta rin po nila doon is cooked and frozen po. Pwede sila makabili nung naka-vacuum sealed lang na pwede nilang lutuin sa bahay nila. Anytime. Ang tanong, magkano yung ang price ng isang flavor nyo? Bali po yung aming beef flavor, yung 5 packs of frozen is 375 and yung pong aming beef and chicken is 325. Frozen to? Frozen po. Same pagluto na? Kahit cook po nila bilang same price lang po. Yes. Mura ng mura. Budget friendly na din, sir. Paano mo ina-adjust ang lasa ng rolled tacos para mas tangkilikin ito ng mga Marinduque itong question, no? Ano naging papel ng iyong pamilya, mga kaibigan, mga mentor sa tagumpay ng iyong negosyo? At meron ka bang
agapay sa pagpapakalat ng iyong negosyo? As of now, kaming dalawa po nung partner ko, ni Wesley ang nag-ano dito, and then kapag talagang maraming orders, nag-hire kami ng mga ng part-time staff. So yung sa family po, they are very supportive. Syempre malaking decision din sa aking pumunta dito sa sa Manila, kasi unlike sa Marinduque, na doon ang mga kaibigan ko, pag may kaibigan ka, madali ka kaagad makakuha ng mga customers. But dito ang naging challenge nga is back to zero talaga kami. Pero actually hindi zero kasi meron kaming mga taga-province sa Marinduque na nandito, so they supported us. Lalo na nung nabalitaan nila na nandito na kami sa Manila, umorder talaga sila. Ano yun? When you went to Valenzuela, ano yun? Stranger kayo doon sa lugar? O may mga ibang stranger galing po. Oh, Stranger po, as in wala kaming kakilala. So talaga more on online ads po ang ginagawa ko. Pero yung mga kakilala ko po sa Facebook na nandito sila nakareside sa Manila, and mga customer namin sa Marinduque, umorder naman po sila, nagpapadeliver kasi namimiss na nga daw nila. Siyempre, lalo doon sa pinanggalingan ninyo. Yes, correct. po. Kaya mula sa pagbebenta ng 50 peraso kada araw hanggang 500, anong mga naging susi sa paglago ng negosyo mo, ma'am? Actually, ang naging namin po is, yun nga po, yung wag po nating kapagurang mag-explain, lalo na kung nag-create tayo ng unique product. Kasi ang mga tao, they will question or they will ask. So, yun, i-explain natin ano yung meron, ano yung makukuha or malalasahan nila doon sa produkto mo. And yun po, constant marketing talaga, that's the key. Kasi, syempre, kailangan malaman nila na you're existing. Yun po talaga yung main. And syempre, maintain the quality, yung lasa. Kumbaga, consistent ang lasa, hindi yung ngayon is masarap din, bukas medyo maalat na siya. So, napaka-importante po. Paano yun? Nasa sukat, di ba? Yes po, lahat po ng aming is may measurements. So yan po, since 2020 talaga nilagyan ko na siya ng recipe na yun na po yung sinusunod sa pagtitimpla para pare-pareho talaga. Kahit ako or yung mga staff ko na nagtitimpla, same timpla lang siya, hindi siya nagbabago kasi ayaw ko po nang hindi consistent yung lasa. Paano mo inaalagaan yung syempre yung secrecy, di ba? Ng iyong produkto. Bali po nung ikaw ba hands-on hands-on po at the same time, we're conducting NDA and contracts kasi hindi naman po pwedeng hindi ko pagkatiwala. NDA po, non-disclosure agreements with the staff. Yes. Important po yun kasi kapag lumalaki po ang business natin, as the business owner, hindi po natin na nandun tayo palagi. Kailangan natin ipagkatiwala sa mga staff and train them well how to do it. Importante po yun. Para kahit ako, kasi ako as the business owner, my role is to sell my business. Dumating na sa point na hindi na ako yung nasa kusina. Though, pinagdaanan ko lahat yan, maghugas ng pinggan, maging delivery girl, lalo na nung nagsisimula pa ako sa Marinduque. Pero dumating na sa point na nagkaroon ako ng staff and tinuro ko sa kanila what's the process. At the same time, para sa aming, like, pag pumasok sila sa akin, yung meron silang orientation and NDA and meron silang kontrata sa business ko na ganun po yung ating rules and regulations. Galing, no? Lahat yun na ilatag mo na talaga from the start. No? Kailangan po yun para naiiwasan po yung mga conflict, lalo na matagal na yung staff and then dun mo pa lang sasabihin sa kanila na dapat, hindi po ganun. Kailangan sa unang araw pa lang nila, naiintindihan na nila yung ano yung role nila, ano yung do's and don'ts nila sa business para smooth lang. And naiintindihan nila yung pagdating sa secrecy and yung kumbaga yung pag-aari ng business. Tama. If they leave whatever is there. Po. No? Yes po. Kasi hindi demanda abutin nila, nakakontrata. Yes po, may NDA. Important po ang NDA sa isang... Alam mo yan ang maganda, dapat protected talaga yung negosyante. Yes po. Ayun. So, nakaka 500 sila, no? So, ano to? On a regular, talagang weekdays or weekend? Most is a daily po, lalo nung sa Marinduque po, nung pag mga Pasko or bagong taon, inaabot kami ng 1,000. Misa kami na yung sumusuko kasi hindi na kaya kasi medyo matrabaho kasi ang paggawa ng roll tacos, yung pagbabalot niya. So, pero dumarating kami sa point na pag season talaga, 1,500. Tapos kasi nilalagay namin sa mga customized bilao. And then dito naman po sa Manila is pag umorder po yung aking mga distributor, like sa Marinduque po, kahit umalis na ako doon, may distributor pa rin po ako doon. So, per transaction nila sa amin is 500 pieces minimum order. So, kung gusto nila
na maging distributor, yun po yung minimum order per transaction. At lagi namang available. Yes po. Kunyari, Mostly frozen. available, pero pag lalo po yung beef namin yung talaga yung ulang nauubos. Oo. Pero araw-araw po gumagawa naman po kami. Di ba marami yung laman? May parang repolyo na. Opo, may repolyo, tapos Paano yung yun meat po. Masyadong mapino Shred yun, po ah, namin. shred. Ay, yung ginagamit namin po. Dati po, mano-mano yung Oo. una. Pero na-discover, parang yung staff ko yung nakadiscover na parang mas Pwede pino siya pala. kapag kinakayod Oo. lang nung, ano yung peeler, Oo. yun po yung ginagamit namin. Nice. Para mas, ano siya. Bukod po sa rolled tacos, ano pa po yung mga best seller na pagkain sa menu niyo? Bali ngayon po, maliban sa roll tacos, dinala ko rin dito sa aking, yung mga frozen pagkain po like sisig. Mm. Meron din po kaming patties, lumpiang Shanghai, and beef tapa. Yun po yung mga best seller ko nun sa restaurant. Ang ginawa ko dito, ginawa ko siyang eat and heat version. So, iinitin lang nila, may timpla na yun. So, instant ulam na siya. Oo, di ba? Paano ang bilihan ng gano'n? Nakabilao ba? Naka-ano lang siya, sir, naka-packaging lang siya ng naka-vacuum. Vacuum. Opo, good for 1 to 2 person po yung per pack niya. Opo. Nice. Nice. Bukod sa rolled tacos, ito yung sinasabi yung sa menu nila, no? Sisig. So, additional question, wala kang formal na culinary education, pero ikaw mismo ang nagde-develop ng iyong recipe. Paano mo ito ginagawa? Research? Opo, mostly O sarili mo research. talaga na Hindi ko po sasabihin, sir, na sarili ko kasi anong ginagawa ko nun, sir, no, sa resto, syempre nagdi-demand ang mga tao, meron ba kayong ganito? Gusto nila chicken wings. So, ang ginagawa ko, sir, nag-research ako online, then tinatry ko yung recipe online. Kapag hindi siya masyadong pasok sa panlasa ko, tinitweak ko na siya. Ginagawa ko na siya ng sarili kong version from the recipes online. Kasi nga po, hindi rin naman ako nagtapos ng culinary. So, parang ang isang naging edge ko po sa pagbibusiness ng food business is yung panlasa, sir, na parang lagi kong inaano yung sarili ko na kapag ba kinain to ng mga customer ko, masasarapan ba sila? But, hindi lang po yun. Nagkakandak din po ako ng mga feedback, nagpapamigay ako ng mga samples or mga sa mga kakilala ko na alam kong magbibigay sa akin ng honest review doon sa product na ilalabas namin para kung saan po kami mag-meet lahat kasi in general yan hindi naman ako yung bibili ng product ko so hindi lang pwedeng ako yung nasasarapan. So nagkakandak po ako ng mga feedback sa mga kakilala ko, friends, yung mga kasama ko sa gym noon. Then kapag kung ay Claire medyo maalat. So ina-adjust ko sa lasa na magse-serve in general public. So ganun siya, sir. May taste test. May taste test po talaga. Hindi pwedeng ako yung nasarapan lang. Bawat isang ilalabas mong produkto, kailangan yun talaga. Yes po. Nagkakandak po ako ng ganun, lalo nung may restaurant po ako. Kasi hindi pwedeng ako yung nasasarapan lang Kasi baka yung panlasa ko ay hindi pasok sa panlasa ng karamihan. So, hindi naman kasi ako ang bibili nun. So, selective kasi yung panlasa. Yes po. Yes po. Laging nasa gitna. Merong gusto super alat. Opo. Yes. Tama ka dyan. Matabang. Opo. Matabang. So, yun po yung mga practices na ginagawa ko. Hanggang ngayon naman po isa. But the roll tacos since 2020 pa po yan. So, meron na talaga siyang recipe. Rolled tacos. Yes. Katulad nga ng gusto kong malaman kasi 'di ba siya ay nakasara. Para siyang lumpia na Para malaki. po lumpia, napapagkamalan nila lumpiang gulay, pero hindi naman po. Kasi fresh dough po siya, sir. Fresh dough. Hindi siya yung sa lumpia na crispy na, kasi iba yung crispy ng lumpia Ito fresh dough talagang kami yung gumagawa din ng dough sa. If it's frozen, tapos siyempre nag-dip sila or kaya niluto nila. So meron ding advice sa kanila paano siya lutuin. Actually, hindi naman po siya mahirap lutuin, sir. Kahit ilagay mo siya sa mantiga Paano na... isang patak lang na mantiga? Ay, hindi naman po. Sa pan po, at least half. ba? At sa pan po, at least half ng roll tacos kapag nilagay mo siya. Actually, meron ako sinend na video nung paano siya lutuin So, at least half lang siya. And then, iintayin mo lang maluto yung pinakang dough. Kasi yung palaman sa loob, luto na po siya. Which is magba-brown, no? Magba-brown lang siya. So, kung frozen mo siya nilagay sa oil, medyo low heat lang hanggang sa mag-brown na siya. Claire, yung loob niya, pre-cook na yan. Yes po, pre-cook na siya, sir. Bali, ang niluluto na lang nila pag binibili nila sa amin na frozen is yung pinakang dough. Yun lang po. Ang shelf, ang tawagin mong shelf life, no?
yung isang ganyan, so paano ba bago masira yung, kasi pre-cook na siya, di ba? Matagal din. 6 months, sir. Basta frozen. Apo, basta na-test na po frozen. namin yan before. 6 months po, kahit 6 months hindi siya basa-basa nasira. And even the sauce po, kasi may vinegar po yung sauce natin. Basta nakalagay, proper storage lang po, and proper handling po. Galing, master na ni Claire lahat. No? Yes. Para sa ano. Sige, shoutout tayo kung sino mga gusto mong pasalamatan for having your own business now. Shoutout po sa mga unang-una po sa aking partner si Wesley. Alam ko nanonood ko Wesley. din, honey. Yung mama ko, yung mga kapatid ko po, yung mga friends ko, lalo yung mga naging supportive friends ko since the beginning of Goods Food Hub, of Roll Tacos, na hanggang ngayon talagang naniniwala. Alam ko may mga friends ako dyan na tumitingin lang sila sa mga progress na nangyayari sa buhay ko. And I know they are happy for me. And lalo na yung aking mga friends na nagpautang sa akin, ng puhunan. Kasi wala naman po talaga. Kumbaga, I build this business from scratch. And they just believe in me. Yung tiwala nila, napakalaking bagay. Wala ako dito kung hindi nila ako pinagkatiwalaan. Galing. And syempre kay Lord, thank you. Shout out kay Lord, thank you po kasi gina-guide niya kami hanggang ngayon sa journey. And even, eto po, yung pagpunta namin dito is malaking bagay. Shoutout din kay Sir Zach, yung business partner ko. Siya yung nag-apply for this interview. Thank you, Sir Zach, for believing us ni Wesley. And sa mga naging customer po ng Goods Food Hub, ng Roll Tacos, especially in Marinduque, thank you so much na hanggang ngayon is alam kong sinusuportahan niyo po ako. And binibigyan ng prayers. Ano yun kumbaga namuhunan ka ng kaibigan. Ano? Yes po, yes po. All They're the so way. happy. No, shinare ko po yung post kahapon, ng daming nagko-congratulate. They're very happy na, kumbaga, napapansin po kami dito sa NCR. Yun, Miss Claire, saan kanila pwedeng yung personal accounts mo or yung mismong hub nyo or yung mismong yung Goods Food Hub? Yes po. Kung may mga kayo, social media platform. You can reach us on our Facebook page. So ito po, Roll Tacos by Goods Food Hub. On our Instagram, on our TikTok, and yung aking personal account, Mary Claire Limpiada. Pwede nyo po ako i-message dyan for your orders. Ayan. So, kita-kits po tayo sa social media. And soon, we will launch our franchise. So, yung mga nag-iintay po ng ating franchise ng Roll Tacos, hindi lang Roll Tacos, we're creating more food and menu, no? for the menu na align po sa ating food product na Roll Tacos. So, abangan nyo po, malapit na po yan. We're working on it. So, pwede na po tayong mag-start ng business with us sa Roll Tacos. Ayan, Thank abangan you so namin much, yan. Miss Claire Limpiada Thank at sa you Roll po. Tacos na nakaka-excite, no? Kainin So, mamaya. Yes. Kita niyo po, sir. Titirahin ko yun mamaya. Pwede nyo i-reheat yan sa air fryer para maging crispy Air siya fryer, ulit. sige. Yes, pwede. Maraming salamat for your time, Ma'am Thank you Claire. so much po sa inyo. I'm so happy to be here. Susunod po natin back to back din na of course magpo-promote sa atin ng kanilang recipe sa pagbabalik po yan ng Refoodly Ka Na sa Pilipinas. Thank you po.